Umagay itong black, no? Para all black si ADV. Alright guys, may unbox tayo ngayon. Yes sir, X-Series Plus. Ito guys yung bago ng Profender, X-Series Plus. And ito na guys yung main event. Alright. Sobrang solid guys. Ganda. Ito yung adjuster. And kung mapapansin nyo guys, meron ng spring dito. Pero meron pang extra dito. Ito raw kasi yung mas firm, mas matigas. Kung meron kang angkas or OBR. Pero kung solo rider ka, mas okay to. Mas malambot raw. And syempre, nandito tayo sa AV Moto tuning sa Antipolo. Ito na guys, Profender X-Series Plus. And guys, CNC na rin yung adjuster nito. Ito guys, yung adjuster ng compression. Ito naman guys, yung sa preload. And ito naman yung sa rebound. And ang maganda dito sa bagong version, sa Plus, pwede nyo i-customize ng ibang kulay. Itong adjuster na to, ito, and ito, pwede nyo palitan yan guys. Ito guys, yung iba-ibang kulay for compression. Ito naman guys, yung sa preload. And ito rin pala guys, yung pang-lower ng height. Ito kasi yung nakakabit ngayon. So, pwede nyo gamitin itong mas manipis. Ayan guys, oh. Para mas ibaba ng konti. Kasi 400mm tong stock nito. And yung sa ADV kasi natin, 395mm yung stock height. Tara guys. Kabit na natin to. Kasi ADV. Excited na rin. I-document natin guys kung paano tanggalin tong luma. Para makita nyo kung paano magtanggal ng stock na shocks. Alright. So ganun lang kasimple. Ito na guys. So again, tong X-Series Plus meron ng exhaust spring to. Ito yung mas stiff or mas matigas kung nag-aangkas kayo. Pero yung nakakabit na dito, ito yung mas malambot naman daw kung solo rider ka. Kabit na natin tong X-Series Plus. Binalutan pa muna yan para hindi magasgas, para safe. Hinihigpitan na lang. Sabihin na natin guys, tanggalin tong plastic pag nakabit na pareho. Ganun lang kabilis guys. Wala pa yatang 10 minutes eh. Sobrang kabisado nila yung gagawin eh. Alright guys, nakabit na. Iga-grand reveal na natin to. Wow! Sobrang solid guys ng itsura, no? Pero more than the looks, ang habol natin dito talaga yung performance, yung comfort. Pero ipapatono pa natin to, papa-adjust pa natin based sa bigat ko. So ito guys yung sinasabi ko kanina, yung adjuster for the compression. Ito yung mag-a-adjust or ito yung magpo-customize nung baba nung shocks. Ito naman guys yung preload, and ito naman guys yung rebound. Ito naman yung pataas, yung after ng compression. Excited na akong ma-experience to guys. Sakto, malayo yung biyahe natin pa uwi. So talagang mapifeel natin tong Profender X-Series Plus. Ngayon pala nakita guys ng malapitan to eh, oh. Sobrang quality pala. Itong spring niya, parang matte finish. Yan na ganitong adjuster na to, CNC na. Kasi doon sa previous model yung hindi pa Plus, plastic daw yan. Tsaka yung dito sa rebound, CNC na rin. Umagay itong black, no? Para all black si ADV. Again guys, I'm Newbie Rides, and sa mga kapwa ko rider dyan, sa mga gusto maka-experience ng supreme comfort and performance, I highly recommend Profender. Ito pala guys yung mga tropa natin from Profender, Sir Mart, Sir Grant, and Sir Rico. Alright, so itutunan na natin ngayon yung Profender. Kasama natin si Sir Michael, siya yung magtutunan ng ADV natin. So Sir Michael, ano nang gagawin ngayon? Ayun sir, bali i-adjust natin yung yung preload para medyo mas tumigas yung spring niya, tsaka yung yung sag. So ito yan guys yung tool na kasama na rin yan, pang-adjust ng preload. Sa pagpapatigas ng shock ng setting sir, kailangan ng ikot natin is clockwise. Clockwise para mas tumigas. So, ngayon sir, malambot pa siya, wala pa siyang masyadong So kung napansin nyo sir, nakatatlong ikot lang Oo. para dun sa kasi pang comfort lang naman, di masyadong Mas tumigas na yan, no? Yes sir. Yung sikot setting sir, medyo nagbawas lang tayo. Nagbawas din. So ito guys yung compression. So kung mas mataas yung number dito, mas matigas. Kung mas mababa, mas malambot naman yun. Dito kasi guys sa compression, kailangan yung tama lang talaga. Kasi pag sobrang lambot niyan, oo, mas komportable yun. Pero pag high speed, hindi ganun ka-stable.
Alright guys, so tapos na ito na itong pro fender natin. Na-adjust itong preload based sa bigat ko. Also itong compression and itong rebound. And again, mahaba yung biyahe natin pa uwi. Antipolo to Paranaque, so talagang matitesting natin to. Tara guys, sama kayo. Ito yung first impression natin dito sa Pro Fender Series X Plus. Tingnan natin kung goods na tong initial na tono. Pero ang maganda dito, kung hindi tayo satisfied, madaling i-adjust. Yung compression and rebound, by hand lang. Meron lang knob na ito-turn. Yung sa preload yung kailangan mong gamitan ng tool. O, kasama na rin naman yun. And again, big shoutout pala ulit sa Pro Fender Philippines. Kina Sir Grant. Maraming salamat dito sa Pro Fender Series X Plus. And ito yung latest model nila. Idaan natin sa mga ito ngayon para mas maramdaman natin. Pero initially, ramdam ko na kagad yung difference. Kasi nga dito, na-customize sila yung preload. Depende sa bigat ko. Siyempre, imagine niyo, iba-iba naman ang bigat ng riders. Kaya doon sa stock suspension, of course, iba-iba rin ang experience ng mga rider dyan. Siguro may mga riders na sobrang satisfied sa stock suspension. Baka sakto sa sa bigat nila yung tuning nun. Pero kung gusto mong ma-customize talaga yung performance ng suspension mo, depende sa bigat mo. Or minsan baka may OBR ka, di ba? Or may mabigat kang dala lagi. Maganda, ka na. Adjustable suspension. Naka Google Maps pala tayo ngayon. Usually Waze ang gamit natin eh. Kaso nainis ako kanina eh. Kung saan ako pinaikot. Mukhang C5 tayo pinapadaan pa uwi. Nung papunta kasi dyan, ang daan natin C6. May mga looban tayong dinaanan, sabi ni Waze. May mga traffic din. So sana tong ruta natin, sana dire-diretso lang. And so far, ramdam ko parang since medyo mas firm na tong mas firm tong bago nating suspension, or at least mas nakatono sa sa bigat ko, mas stable yung andar ngayon. Parang yung sa stock kasi medyo malambot para sa akin, or at least for my weight medyo bumibigat kasi ako ngayon eh. Usually 75 kilos lang ako eh, pero may mga times parang close to 80 kilo lalo na pagbusog. Alam ko may kakananan tayo dito eh, dito yata. First time ko kasing pumuntang Antipolo ng naka-scooter, pero pupunta naman tayo dati dito naka big bike. Idaan natin sa mga lubak. Pag bago yung suspension mo, idaan mo sa mga lubak. Masarap nga to. Hindi ramdam ng likod ko. Alam mong dumadaan sa lubak, sa mga uneven, pero hindi nararamdaman ng likod. Ayun sarap. So maganda dito sa Pro Fender, para i-adjust mo, pihit-pihit ka lang. And alam ko naman yung settings ngayon. Tinignan ko kanina eh. So yung compression nito nasa 5 and yung rebound nasa 8. So pwede kong pag-eksperimentuhan. Pero pag hindi okay yung tono ko, pwede ko ibalik dito sa dito sa ginawa ni AV Moto. Daan natin dito. Yun. Sabi kasi sa AV Moto kanina, pwede pa namang mas lambutan yung suspension. Siyempre pag mas malambot, mas maganda yung bounce, mas ma-absorb yung mga lubak. Pero maganda rin kasi medyo mas stiff ng konti, para kung mabilis yung takbo mo, mas stable ka naman, lalo na kung bumabanking ka, di ba? Pero likod na suspension lang din kasi yung tinono sa atin ngayon. Itong sa sa Pro Fender. Maganda siguro in the future patono ko rin yung harapan. Siyempre pag nagpatono kayo ng suspension, dapat naman talaga harap likod. Like ganoon yung ginawa sa Z9 natin dati. Kasi magka-partner talaga yan eh. Kahit sobrang ganda ng suspension mo sa likod, pero kung yung sa harapan mo hindi ganoon ka okay, so baliwala din. Pero okay naman tong suspension natin sa sa harapan, sa ADV. Mas maganda lang siguro nakatono na based sa sa performance ng Pro Fender natin. And kung may mga tanong din pala kayo about dito sa Pro Fender Series X Plus, comment lang kayo, sagutin natin yan. And sa mga interesado rin kumuha ng ganitong suspension, PM lang kayo sa Facebook page ko, Newbie Rides. Baka matulungan ko kayong makakuha ng discount galing kay Pro Fender Philippines. Mukhang naabutan na tayo ng rush hour Umaandar pa naman, pero ang dami ko na nakikita brake lights sa unahan. Ngayon ko lang nakita tong mall na to Opus. May ganyan pala. Yung sa mga gusto palang magpatono ng suspension nila, highly recommended ko rin yung AV Moto.
Although doon tayo sa Caloocan branch nila, nagpatono ng Z9. Pero mas bagong shop nila yung sa Antipolo. Kung dapat, nag-Waze na lang tayo ah. Mas nakikita yata ni Waze yung traffic eh. Kasi nga yung Waze based sa mga users yun eh. Real time. Baka mas okay nga dumaan ng C6 ng ganitong oras. Alright, so far so good. Satisfied naman tayo dito sa performance or dito sa comfort ni Pro Fender. Pero syempre gagawin pa natin ng mas extensive na review to. Daan natin sa matitinding lubak, then kamusta pa pag high speed, pag bumabanking ka. Yung mga malubak yun, no? Ang sabi sa akin kanina, pag itutono ko daw to, umpisahan ko dun sa pinakamalambot na setting, then unti-unti kong titigasan. Kasi pag nag-start daw ako ngayon, like for example, yung compression nito nasa number 5, baka pag nilagay ko lang sa number 4 o kaya number 6, hindi ko masyadong maramdaman yung difference. So para matono ko raw ng maayos, again, lagay ko sa pinakamalambot. Lagay ko matagtag oh. Ito nga pala yung sobrang tagtag na part ng C5. Ayun, bumilis ang biyahe, market na. Ang maganda pag stiff yung suspension, ramdam mo talagang very stable yung takbo mo. Pero yun nga lang, kailangan mong i-balance kasi pag masyadong stiff naman, syempre mas matagtag ng konti yun. So yun na yung challenge na hanapin mo yung tamang tono. Nandun yung comfort, pero at the same time meron pa rin stability. Yun lang. May traffic na naman kaagad. Kala ko dire-diretso na eh. Pwede na bang dumaan ng motor sa bike lane? Hindi ako updated Dito na lang tayo para sigurado. Alam ko na naman tong daan, so mag-review mirror na lang tayo para kita ko yung likod. Usually may bottleneck lang to eh, sa bandang unahan. And lagi rin pala tayo natatanong kung kamusta yung gas consumption natin mula nung nag-upgrade tayo ng panggilid. Ito yung natin, updated na gas consumption, 32 kilometers per liter. Ni-reset ko yan simula nung nagpalit tayo ng panggilid. So not bad na rin yung 32. Kasi nung all stock tayo, wala pa tayong ginagalaw sa panggilid, nasa 37 kilometers per liter tayo nun. Pure city riding. Kaya although bumaba ng konti yung natin, yung gas consumption, sa akin okay lang to. Expected na naman yun pag nagpalit ka ng panggilid. Siyempre pinapabilis mo yung motor mo eh. Guys, quick vlogging na rin pala habang traffic. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa atin dyan, please click the subscribe button below and like and share the video. Marami tayong motorcycle review dito sa channel. Showroom pasyal. From time to time din may mga travel videos, lifestyle. So sana ma-check nyo tong channel and again, mag-subscribe na rin kayo. Ito yung bottleneck eh. And after nun, yan, mas maluwag na, di ba? Talagang feeling ko next upgrade ko dito yung brake system na. Kasi satisfied na rin naman tayo sa takbo. Okay na yung panggilid. Best of the best na rin tong gulong natin. Pirelli Diablo Rosso Scooter SC. Then upgraded na rin tong suspension natin. So talagang na lang, brake system na lang ang kasunod. Kasi nga since mas malakas na yung arangkada ng motor natin, mas kailangan natin malakas na stopping power. Yung tipong konting tapik lang kumakagat na kagad yung preno. Okay naman tong stock, pero syempre mas malakas na braking power, always better. Baka kasi meron na namang mag-comment ng stock is good. And tama naman yun, stock is good talaga. Upgrade is better lang talaga. Mas naka-ADV tayo, hindi nga pala tayo makakapasok ng SLEX. So service road gaming tayo. Sarap dumaan dito pag walang traffic, no? Ang ganda rin ng arangkada ni ADV ngayon eh. Pero ang dami na nagsasabi, mas gaganda pa raw yung takbo nito pag nag-upgrade tayo ng muffler. Tayo naman, matagal na rin naman nating plano yan. Hinihintay ko lang na medyo mawala yung init sa aftermarket exhaust. Medyo mainit pa rin yata sa LTO eh. So maganda pag may Ayochi BX ka guys, kita mo kung meron sa blind spot mo. So meron sa kaliwa natin. So ito guys, papasok na tayo ng service road. Feeling ko digmaan doon ganitong oras. Malamang sa malamang traffic na naman yan. So dito ko na muna patuloy yung video. So maraming salamat sa mga sumama sa pasyal natin today. And again, sa mga interesado dito sa Pro Fender Series X Plus, PM lang kayo. Or kahit sa ibang kahit sa ibang Pro Fender model,
PM lang kayo, baka matulungan ko kayo makakuha ng discount. So again, maraming salamat sa mga sumama sa pasyal natin today. Kita kayo sa next video. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.